Chick Diallo, isa rin sa mga ex-NBA player na kinuha bilang import sa paparating na PBA Commissioner's Cup ng Converge FiberXers. Siya ay may height na 6'8" at nanalo siya ng 2015 MVP sa McDonald's All-American Game. Pero sino nga ba itong si Diallo? Ano-ano ang mga pinagdaanan niya bago siya napunta rito sa PBA? Kaya sa video natin ngayon, tatalakayin natin ang import ng Converge FiberXers. Si Chick Diallo ay ipinanganak noong September 13, 1996 sa Cayas, Mali. Humigit kumulang 15 oras ang biyahe mula sa kanyang bayan patungo sa Bamako, ang capital city ng kanilang bansa. Madalas siyang naglalaro ng basketball kasama ang kanyang mga kaibigan at pamilya na nagpalabas ng kanyang skills. Noong February 2012, lumipat si Diallo sa United States para ipagpatuloy ang kanyang basketball career. Sa pamamagitan ng international program, pumasok si Diallo sa Our Savior New American School sa Center Reach, New York. Sa kanyang freshman season, lagi niyang nakakalaban ang kapwa African big man na si Chris Obekpa. Sa una ay lagi siyang nadodomina. Minsan ay sinabi niya na, "I didn't know what I was doing. I couldn't make a point. Obekpa blocked me every time." Sa mga huling season, naging mas epektibo siya para sa kanyang team at nakakuha siya ng atensyon sa pamamagitan ng kanyang pagbablock, rebound, at versatility. Kaya dahil dito ay inimbitahan si Diallo sa NBPA Top 100 Camp noong 2013 at ito ang kanyang naging unang MVP. Bilang isang junior noong 2014, nag-average siya ng 18.5 points, 11.2 rebounds, at 4 blocks per game at pinangunahan niya ang kanyang team sa isang 28-3 na record at isang division championship. Bilang senior, siya ay may average na 17.5 points, 10.5 rebounds, at 2.5 blocks per game. Si Diallo ay hinirang na MVP ng 2015 McDonald's All-American Boys Game matapos siyang umiskor ng 18 points at 10 rebounds sa 111-91 na panalo laban sa West. Siya ay hinirang din na MVP ng 2015 Jordan Brand Classic, kung saan ay gumawa siya ng 26 points at 11 rebounds. Na-rate si Diallo bilang 5-star recruit at nirank siya bilang number 7 overall recruit at number 3 power forward sa 2015 high school class. Noong April 28, 2015, nag-commit siya sa Kansas. Hindi nakalaro si Diallo sa unang 5 laro sa kanyang freshman season sa Kansas dahil sa kanyang eligibility. Sa kanyang nag-iisang season sa Kansas, siya ay nag-average lamang ng 3 points at 2.5 rebounds sa loob ng 7.5 minutes per game. Noong April 2016, nagdeklara si Diallo na sasali siya sa NBA draft, kung saan ay hindi niya na pinagpatuloy ang kanyang 3 years sa college. Noong June 23, 2016, si Diallo ay pinili ng Los Angeles Clippers bilang ika-33rd overall pick noong 2016 NBA draft. Pero siya ay na-trade sa New Orleans Pelicans noong gabi ding iyon. Sa kanyang NBA debut noong October 29, 2016, nagtala siya ng isang rebound at isang block sa loob ng 6 minutes mula sa bench sa 98-79 na pagkatalo ng Pelicans sa San Antonio Spurs. Sa kanyang rookie season, nagkaroon siya ng multiple assignments sa Austin Spurs, Long Island Nets at Greensboro Swarm ng NBA Development League. Ito ay alinsunod sa flexible assignment rule. Sa 3 taon niya sa Pelicans, siya ay may average na 5.2 points, 4.1 rebounds, 0.4 assist, 0.3 steals at 0.4 blocks per game. Noong July 23, 2019, nag-signed siya sa Phoenix Suns ng 2 taong kontrata. Nakagawa siya ng kanyang career high na 22 points sa isang 114-102 na pagkatalo sa Denver Nuggets. Noong February 2, 2021, nag-sign si Diallo sa Avtodor Saratov ng VTB United League ng Russia. Makalipas ang 2 buwan, nag-sign naman siya sa Fuenlabrada ng Spanish Liga ACB. Noong November 8, 2021, pumirma si Diallo sa Motor City Cruise ng NBA G League. Sa loob ng 13 games, nag-average siya ng 14.4 points na may 71.4% shooting at 8.5 rebounds sa loob ng 21 minutes per game. Nang sumunod na buwan, pumirma siya ng 10 days contract sa Detroit Pistons sa pamamagitan ng hardship exemption. At pagkatapos niyang mag-expired, muli siyang kinuha ng Motor City. Pagkatapos ay nagpalipat-lipat na siya ng liga, kung saan ay nagpabalik-balik siya sa Cangrejeros de Santurce ng BSN at Kyoto Hanaris ng Japan B-League. Noong September 27, 2023, pumirma si Diallo sa Miami Heat, ngunit na-waive rin siya kaagad bago ang simula ng 2023-2024 season. Sumali siya sa Sioux Falls Skyforce pagkatapos ng isang buwan, ngunit umalis rin siya kaagad sa team. Noong May 25, 2024,
Pumirma si Diallo sa Osos de Manati ng Baloncesto Superior Nacional. Dito ay nagkaroon siya ng magandang season, madalas niyang pinangunahan ang kanyang team sa scoring, at dinala niya ang Osos sa BSN Finals sa unang pagkakataon sa kanilang history. Pero sila ay natalo sa Game 7 laban sa Criollos de Caguas. At nito nga lang October 30, 2024, nag-sign siya para sa Converge Fiber Xers ng PBA. Kaya anong masasabi nyo? Madadala kaya ni Cheikh Diallo ang Converge sa finals ngayong dumagdag pa sa kanila si Jordan Heading? O maaga siyang mapapalitan bilang import? Abangan ang salpukan ng mga malalaking import sa pagbubukas ng PBA Commissioner's Cup sa November 27.